Guys, welcome in this channel. This reading is for Libra, so energy of Libra around this time. Eight of Pentacles, you keep doing your work. Kung ano man yung pinag-effortan mo, tuloy-tuloy, or kung ano man yung trabaho mo, tuloy-tuloy, and you're making money, or you're continuously making money sa iyong trabaho, kung ano man yung ginagawa mo, nandun yung focus mo, nagfo-focus yung mind mo dyan, and you really put a hard work and effort sa pinag-focus mo na yan sa ginagawa mo. Karma in reverse. Madami ito. So, isa lang. Yung mga dark and shady, malice, manipulation, mga rituals, like karma rituals, vanish na, natanggal na sa buhay mo, or matatanggal pa lang, or natanggal na talaga. Hindi kasi ako naniniwala guys sa karma, kasi mga Hinduism yan yung naniniwala sa karma eh. Mga ibang religion, sa Bible kasi walang karma. Meron daw kinakabahan at ninervyos. Mga high priestess in reverse, mga hindi intuitive, mga hindi connected sa spirits. Kasi the high priestess in reverse eh. So ito yung mga hindi connected sa spirits. Anong spirits? Hindi connected sa celestial beings. Spirits na celestial beings. Yan, hindi sila connected sa mga celestial beings. Kasi yung mga celestial beings, spirits yan. Wala naman silang katawan na kagaya ng tao, na katawan ng tao eh. They can be called spirits. Pero hindi din sila connected sa the devil's kingdom. Ito na high priestess in reverse na yun. Sa elementals connected sila. Ito na high priestess in reverse. Sa mga demons connected sila. Itong mga high priestess in reverse. So, ibig sabihin sa ano sila? Sa kadiliman, no? In short, sa kadiliman. Yan ang kakonect nila. Yan ang siguro pati kakolaborate nila. Elementals, demons. Yan. Baka ito na yung mga gumawa ng ritual sa'yo. Kinakabahan daw sila kasi matutupad yung mga wishes mo, magagrant yung mga wishes mo, natutupad yung mga kailangan mo, i-clarify ko natutupad yung kahilingan mo, ganun daw ang nangyayari. Kaya
Kinakabahan sila. Na hindi sila magtagumpay, hindi sila mag-celebrate. Mag-end na yung cycle na nagtatagumpay sila sa mga ginagawa nilang deceit, demonic, witchcraft. Nalalaman nila na nagagrant yung kahilingan mo through elementals. Diba? Connect nila mga elementals at mga demons. Doon nila nalalaman. Ay, nakakausap siguro nila yung mga elementals. Kagaya nun sa mga ghost hunter. Mga ay, hindi ka pre. Mga duwende. Inulit ko kasi palang pa. So, para sure. Mga duwende. May mga kaibigan sila mga duwende. May mga duwende sila. May mga nakakausap silang duwende. Yung connect nila. Doon sila nakakuha ng information. Sa mga duwende. May sinasabi yung duwende sa kanila, oh. Na-track mo na siguro, ito siguro sinasabi niyo, na-track mo na daw ang opportunities, money. Kasi gusto nilang kontrolin. O nagkakampihan yung masasama, no? Tingnan niyo. Clarify ko to. Na-attract mo na daw yung mga opportunities. Eh, di ibig sabihin, kasi sila kumukonsulta doon sa mga duwende, sa mga connect na ng duwende. Kasi gusto nila kontrolin yung buhay mo. Gusto nila hindi mo ma-attract yung mga opportunities. Sample na lang yan. Oh, gusto nila mag-control ng buhay ng iba. Ayaw nilang masinso yung iba, mga inggitiro sila. Ito pa yung sinabi sa kanila ng duwende. Oh, mga duwende talaga masyadong chismuso din, no? Kasi napanood ko yun sa Ghost Hunter, meron sila mga alaga na duwende. Doon sila nakakuha yung mga Ghost Hunter information. May mga alagang duwende. The High Priest. Ay, hindi mataas ang authority. Pwede hindi kasi mataas ang authority nito eh. Yung high priest eh. Hindi powerful ang personality. Yung ibig sabihin nito, pinapaklarify ko pa muna. Baka yung pasensya niyo para ako pa. Mataas ang katungkulan.
Mataas ang katungkulan mo daw. Yun ang sinasabi ng duwende. Pwedeng sa work o pwedeng sa kung saan man. Basta mataas ang katungkulan mo. May katungkulan ka. Mataas ang katungkulan mo daw. Hindi natatakot ang duwende. Pero, yun ang sinasabi, mataas ang katungkulan mo. Baka sa work mo. O kung saan man. Ay, madada yung mga duwende. Napanood niyo sa Ghost Hunter. Natatawa ako yun eh. Natatawa kaya ako sa mga gano'n, no? Kaya nanonood ako dati dahil sa mga duwende na alaga ng mga ghost hunter. Kinakausap nila. Nakakatuwa. Madadaldal. Pero, yan nga at ginagamit yan sila ng mga masasamang tao din talaga. Siguro hindi naman lahat ng nag-alaga ng duwende masama, pero ginagamit sila ng kadalasan masasamang tao. Aging sa kapwa nila tao. Nalaman niya na mataas ang katungkulan mo dahil sa defensive ka. Pero hindi sa defensive to eh. May ano to eh. May dipinsa. Or, pa-clarify ko. O maaaring may nagdidipinsa. Teka lang. Hindi sa mga nagdidipinsa eh. Babae na pasensya niyo ah. Yun ang alam ko. Napaklarify ko pa para yung sure talaga. Baka katungkulan yan sa ano? Spiritual, like chosen one, di ba? Mga prophet, mga ganun ba? Di ba? Mataas ang katungkulan ng mga ganun. Mga servant ng God, o di ba? Teka lang, clarify ko. Hindi marunong magdipinsa eh. Related to sa defense eh. Yung 7 of Wands. Pero gusto ko maano to. Ano talaga yung ibig sabihin dito sa 7 of Wands na nilabas. Madaming meaning yan eh. Yung sure talaga. Umaatake yung mga dipinsa. Mga dipinsa siya, pero umaatake. So, ibig sabihin, may dipinsa ka na umaatake. Kasi siguro, nasabi yan ng duwende, kasi sinusumunan nila yung mga duwende na yan, inuutosan nila yung mga duwende na yan ng mga atake. Sa'yo. Kaya alam na mga duwende. Kaya, tama, yung mga duwende na yun ang aatake sa'yo. Kaya alam nila na
Yung mga dipinsa mo, hindi lang siya dipinsa, nang aatake siya. At yung mga duwende na yan, hindi lang pala isa yan na mga duwende na isa. May mga namatay na sa kanila. Pero mukhang matapang itong mga duwende na ito. Alaga nila. May mga namatay na sa kanila. Pero hindi daw sila takot. Hindi daw sila takot. Baka may nagdidipinsa, panalangin mo. Yun na yun. Nilagyan ng defense na ng Diyos. Yan. Dahil sa kapanalangin mo, sa Diyos ka nagtiwala, protected ka ng Diyos. Yan. Kailangan. Lalo na kung chosen one ka, lalo na kung prophet ka. Hindi porke chosen one guys ay hindi na atakihin ng mga or prophet ha. Kung sino pa nga yung threat sa the devil's kingdom, yun pa nga yung atakihin, no? Ng mga kampo ng kadiliman, ng malagad ng kadiliman. Yun ang totoo dyan. Pero inalaw ng God yun, parang training ba, para mas lalo lumakas, mas lalong naging matibay. Ako ano pang purpose ng God kung bakit inaalaw niyo yung mga ganun ng mga attacks. Pero still may protection pa rin ng God. Sa masasay ng God, sa mga chosen one and mga prophets. Wait lang. Meron din mga engkanto ng atake sa'yo. Pero yung kausap nila, kakonect nila duwende. Yun na yun, dun sila kakuha ng mga information. Yung may engkanto na yan ang atake sa'yo, hindi ka connect ng mga, ibig sabihin hindi nila nakakausap. Hindi nakakausap o hindi ka connect ng mga high priestess in reverse na to. Mga, let's see, anong tawag sa mga high priestess in reverse na yan? Hindi yan mangkukulang. Hindi din yan mga babarang eh. Hindi ma'am gagaway. Yung mga high priestess in reverse na to. Ano kaya yan sila? Manggagamot. Mga manggagamot. Pero yung kakayanan nila galing sa kasi yung kakonek nila mga elemento at demonyo siguro. Let's see. Tama. Yung kakayanan manggamot nito mga high priestess in reverse na to galing sa mga elemento, sa duwende, di ba? Yun ang kakonek nila. Sa mga demonyo. At yan din ang nakakausap nila. Hindi kasi lahat ng manggagamot, guys, ay galing sa Diyos ang kapangyarihan o yung kakayanan nila manggamot. Totoo yan. At mahilig din sila magpagkumpitan sa ibang manggagamot. Kaya gusto nilang patunayan, magaling sila magaling, ganun. May mga, parang may mga, may mga something. Hindi na magtulungan ay. Gusto na makapagkumpitan. Oh my gosh. Hindi pala yan mga kulang din sila mga babarang. Mga sila, mga manggagamot na may mga connect na mga elementals at mga demonyo. Doon sila nakakuha ng mga information.
Wait lang, tanong ako. Ay, may nanonood dito sa channel ko na may Priestess in Reverse na yan. Meron. Meron daw. Mamang gagamot. Na. Meron. Marunong din pala sila manghula eh. Yung mga manggagamot na yun eh. Kaya sila nanonood dito kasi accurate na yung mga video ko. Pero konti lang yung nanonood dyan. Kasi masakit kasi sinasabi ko kasi matutuwa eh. Pero talaga iniisa-isa ko kasi yan. Tsaka mga spiritual yan dito. Mga spiritual. Gusto nila yan. Mahilig sila sa spiritual. Yung mga manggagamot yan eh. Mga dwinding pasaway. Pero ang cute ng boses ng mga duwende, no? Napanood ko yun eh. Parang ano ba? Parang gano'n. Nakatawa ko yun dati sa Ghost Hunter. Wait lang ah. Yung mga iba-ibang nilalang na atake sa iyo, nakikita ng mga dwindi ng High Priestess na yan. Yung devil, hindi nila nakikita. Pero may iba-ibang nilalang. Ibig sabihin, hindi lang engkanto, hindi lang dwindi ang nangatake. Iba-ibang nilalang. Meron din daw taga-Garza nakita ng mga dwindi na yan na nakatake. Sa'yo, baka iba-iba eh. May engkanto. Ibig sabihin yan, pagka ganyan, may mission ka from God. Pero ito guys ay hindi lahat ng manonood ay makarelate ha. Kung sino lang sa inyo makarelate, pwede yung iba makarelate, yung iba hindi. Okay? So, nasa inyo na yan. Bahala kayo. Kung nakarelate kayo, hindi. No? O pwedeng reversal. Pwedeng reversal sa iba. So, ibig sabihin, hindi alam ng mga duwende na yan kung ano ang lahat tungkol sa'yo. Basta yun lang kung ang nakikita nila, nalalaman nila. Nire-report siguro nila dun sa High Priestess in Reverse sa mga manggagamot na yan. Hindi babae, lalaki.
Hindi pala lalaki, yung mga manggagamot ng babae siguro yun. Mga babae, kaya high priestess dito. Mga babae. Yung mga lalaki manggagamot, may respeto sa'yo. Pero itong mga babaeng manggagamot, yan ang mga pinapaatake ka sa duwende nila. Oh. At baka may mga orasyon din silang atake sa'yo. At sa iba din. No? Yan ay klaro-klaro na ano. Sa demonyo yung kakunik nila, itong high priestess and reverse na to. Hindi galing sa God ang kanilang kakayanan manggamot. Sa demonyo at mga duwende galing ang kanilang kakayanan manggamot. O sa ibang elemento pa. Maaaring sa duwende yan naman natuturo manggamot eh. Yung albularyo. Lalo yung albularyo kung tawagin, di ba? Mga duwende elementals kadalasan nagtuturo sa kanila manggamot. Yan. May mga nalaman to. Itong mga duwende na to. At may mga hindi na sila makontrol. Mga yan. Well, Knight of Pentacles in reverse and the Sun in reverse. Na hindi na nagsasucceed yung continuous nilang ginagawa ng mga duwende na yan. Yung committed sila na meron silang ginagamit, hindi na nila nagagamit. Hindi na nila nagagamit yan, hindi na sila nagsasucceed. Sabihin nila yan sa mga high priestess in reverse nila. Na yung nagagamit nila na tuloy-tuloy dati, hindi na nila nagagamit. Hindi na sila nagsasaksi nagagamit nila. Nantok ako. Dapat ay ang gawin nila pagtulong. Kaso lang kasi, kahit yung kapangyarihan nila, galing din sa elemento, demonyo pa. Ay talagang galing din talaga sa kadiliman, no? Yung kanilang kakayanan o kapangyarihan manggamot. So, that's why, paminsala din talaga pang-atake sa may mga katungkulan sa Diyos. Yung ginagawa nila ng atake yan sila. Kahit manggagamot sila ng atake sila sa may mga katungkulan sa Diyos. Ayan, baka ikaw ay chosen one or prophet or dumadaan pa lang sa preparation para maging prophet or tagapatay ng mga mangkukulam. Bara. That's why. Itong darating yun. Death and hangman. Show swords. Kaluluwa. Kaluluwa, siguro ng deceitful kasi death. Ewan ko kaluluwa ng tao. Bibisita, yun ang darating.
May kaluluwa ng tao na darating, bibisita sa'yo. Huwag ka matakot, kaluluwa lang naman yun eh. Ewan ko, kaluluwa ng ano yun, na hindi stagnant. Pero wala din siya magawa. And stuck in fear. No? Yung kaluluwa na yan. Patay na yan siya, kaluluwa ng tao. Mga atake daw itong kaluluwa ng tao na ito. Hindi siya magtagumpay. Yung kaluluwa ng tao. Hindi naman siya magtagumpay eh. Ano kaya yan? Kaluluwa ng baka masama yan kay mga atake. Kasi kung mabuti yan, ay nasave na yan. Kasi patay na. Kaluluwa na lang. At baka may time pa siya dito sa mundo na magpasyal muna sa kanyang mga kamag-anak, no? Kamatay lang daw ng ano na yan, yung kaluluwa na to. Pinatay mo daw itong kaluluwa na ito. Ay, yung katawan niya, kaya mga atake yung kaluluwa niya, gaganti siya. Kaluluwa naman kukulang. Gaganti pati kaluluwa niya. Hindi kaluluwa yung ganti. Yung sabi nila kahit kaluluwa na lang daw, gaganti ka daw. Pero masent agad yan sa impyerno, kaluluwa na magkukulang na yan. Yan. Kasi doon yan sila ilalagay talaga. Kita mo kahit kaluluwa na mga atake pa. Talagang demonyo talaga pa, you know. Oh my gosh. And then, parang isa ka sa chosen one kasi nakakapatay ka na ng mga magkukulang. Mambabarang. Sipin niyo yan. Yan ang mga, kasi yung mga chosen one, no, mission nila na patayin ang mga mangkukulang at mambabarang manggagawa yung mga yan. Kasi nga, kautusan nga ng God yan. Nasa Exodo 22:18 yan eh. Para hindi na makapang-atake sa mga inusinting tao yung mga yan. Ng mga pangkukulam nila. And hindi naman napapanik yung mga dwindi. Baka marami pa yun sila. Baka hindi naman atake yung mga dwindi hindi na sila mga atake kasi namatay na yung kasamaan nila. Hindi naman madami namatay sa kasama nila, pero may mga namatay na kasama nila. Baka isa or may mga may apat o baka may git ang namatay sa mga dwindi. O, kawawa, di ba? Kasi mga cute yun eh. Kawawa talaga, mga cute yan. At kahit busis na yan di ba? Parang mga bata, no? Parang napanood niyo sa mga manggagamot. Yung busis nila, maliliit na parang mga bata. Kasalanan yun ang high priestess na to. In reverso kasi inutusan niya, mga atake. Yan, kasalanan niya yan. At, magagalit yung mga dwindi dyan sa high priestess in reverse na yan. Pinangamak niya yung mga dwindi. Namatay yung mga kasamaan ng mga dwindi dahil sa anong mira niya sa priestess niya? Greediness, dahil sa greediness niya. So hanggang dito na lamang
for Libra guys.